Magandang umaga, mga kababayan. Mga kwento ng pag-ibig sa kapwa ang ating muling matutunghayan sa umagang ito. Saksihan natin ang kwento ng isang solo parent na naabot ng MCGI Free Store sa Bataan. At ang tulong na ipinagkaloob sa Wuduwaba Health Center na pakikinabangan ng mga tao sa komunidad. Aming ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Nakilala natin ang isang ginang sa Bataan na mag-isang nagtataguyod sa kanyang mga anak. Araw-araw siyang nagsisikap para matugunan ang kanilang pangangailangan, lalo't 3 sa kanyang mga anak ay nag-aaral na. Kaya biyaya niyang itinuturing ang isang free store sa kanilang lugar na nagbibigay ng libreng grocery at damit. Alamin natin ang kanyang kwento at kung paanong kayo rin ay maaaring makinabang sa free store na ito. Sa Bagak, may mga nanay na maagang gumigising. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil kailangan. Isa sa kanila si Heidi Gumaro. Balo, may 6 na anak. Naglalabada para may maipakain sa pamilya. Ako sa Heidi Gumaro, wala na pong asawa. Nahirap po sa buhay. Anak ko po nag-aaral, 3 po yung nag-aaral. Nagpapaupa po ako, minsan po maglaba, minsan po nagbubunot po ako ng mga damo. Minsan po naglilinis po ako ng bahay. Yun lang po ang pinagkakitaan ko, minsan po wala po. Kahit po maliit na halaga, pinapatulang ko po. Araw lang po makaraos po kami araw-araw. Kasama ni Heidi ang mga kaibigan niya. Sila ang nagbabantayan sa mga anak at apo. Hinahatid sa school, hinihintay hanggang uwian. Minsan po mapapasok po kami, kanin lang po ang baon namin, wala po kahit anong ulam. Buti po may mga kaibigan po ako na nagbibigay po sa akin na mabubuti po yung mga loob nila, yung pinagsasaluhan po namin yung kaano po yung meron sila. Salamat nga po sa Panginoon at kahit paano po meron ako mga kaibigan na mababait. Tumutulong po sila sa akin pag wala po akong pagkain. Minsan binibigyan po nila ako ng kanin, ulam. Kapag gipit talaga si Heidi, nagsha-share ang mga kaibigan niya para lang may mairaos sa isang araw. Kaninang umaga, naglakad lang ang mga anak niya papuntang school. Walang almusal. Pagka po wala po kaming pamasahe, maglalakad po kami ng maaga para po makapasok lang po yung mga bata. Tapos pag uwi po namin sa hapon, maglalakad lang din po uli kami. Tapos po, kagaya po kanina umaga, umasok po ma'am kami, wala po talaga kaming kain-kain. Wala po kaming almusal. Kahit kape, wala na. Yung natitirang bigas, nilaan na lang niya para sa baon ng mga bata. Kung ano ang matira, yun na ang hahapunan nila. Nang mabalitaan nila na may bagong bukas na MCGI Free Store sa Bagak, Bataan, nagbaka sakali silang pumunta. Nag-walk-in. Umaasa lang. Bigas, kape, asukal, mantika. Same setup po tayo. Kaya ang maganda po, kung ano po yung kailangan po ninyo, yun na po yung priority nyo na mailista. Diyan sa shopping list. Hindi niya inaasahan ang makikita niya.
Para kay Heidi, ito ang unang beses. First time ko po mag-grocery ng ganun. Mamimili lang po ako, minsan 1 kilong bigas, 1 sardinas, diyan lang po sa tindahan. Ganun lang po. Talaga sobra saya ko po talaga, ma'am. Kasi po, first time ko nga lang po makapag-grocery ng ganun. Malaking bagay na po sa amin yun. Kahit paano makakatulong na rin po sa mga anak ko sa pagkain. Nagpapasalamat po ako kay God, sa Panginoon po, kahit paano. Binigyan kami ng konting blessing, na tulungan niyo po kami kahit paano. Pero ma'am, sa totoo lang po, malaking bagay na po talaga sa amin yung nabigay niyo pong tulong sa amin. Makakain ng mga bata ng ayos. Hindi po kami ma'am naghahangad ng masarap na ulam, basta po ang importante may bigas, kahit po anong ulam lang po. Okay na po sa amin, ma'am. Tagal po ng mga 2 weeks po yan sa amin. Matagal na po sa amin yan, ma'am. Para sa iba, ordinaryong pamimili. Para kay Heidi, malaking ginhawa. Umaga po, pagbati po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng members ng Church of God International, ay muli po nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasama po ng ating butihing kapitan dito po sa inyong barangay. At ibig namin kayong i-welcome sa pagbubukas po nitong ating MCGI Free Store. Formal na po nating binubuksan ito. At ito po ay bukas para sa lahat ng mga kapwa-tao natin na nangangailangan. Meron lang tayong proseso, mayroon lang pong pamamaraan kung paano gagawin. Ang ating pong barangay captain naman dito sa lugar po ninyo ay kasama po natin para mag-guide doon sa ating mga kababayan na nangangailangan at makapag-avail po ng ating mga libreng serbisyo. At kasama po dyan ang ating free store. Kaya po siya free store, hindi po siya, wala po siyang bayad, ano? Baka mamaya akala kasi ng iba, ang pangalan lang yung free store. Hindi po. Pati po yung mga nasa loob, yun po ay libre pong makukuha ng mga nangangailangan. Pero siyempre po, meron tayo pong pamamaraan kung papaano. At yun po yung aalamin lang natin sa ating kapitan ng barangay, doon sa mga nasa barangay. At sa atin naman, sa mga kapatid naman po sa MCGI, andyan po ating mga servants to guide you kung paano po yung ating proseso, sistema, disiplina na ginagawa para po sa pag-avail ninyo ng inyong mga pangangailangan dito po sa ating free store. At lahat po na ito, iniaalay natin sa kapurihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan. So once again, kasama po ang members ng Church of God International, ang lahat ng aming mga kapatid sa MCGI. Handog po namin sa inyo ang free store po na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito sa MCGI Free Store, iba't ibang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at iba pang gamit ang malayang nakuha ng mga benepisyaryo. Walang kapalit, walang hinihingi. Para sa maraming kapwa-tao, ang MCGI Free Store ay hindi lamang tulong sa pang-araw-araw, kundi isang paalala na may Diyos tayong nagmamalasakit, handang umunawa, at laging nagbibigay ng pag-asa. Isang simpleng tindahan, ngunit isang malaking hakbang ng pag-ibig at pagkakapatiran. Ang free store ng MCGI ay para sa mga katulad ni Heidi. Tulong na walang bayad at pag-ibig na ramdam. Salamat po sa Diyos. Para sa mga estudyante, bawat araw ay puno ng pangarap at pagsubok. Kaya kapag may dumating na tulong, kahit simple, malaki ang epekto. Sa Cavite, libreng pagkain at libreng gupit ang hatid ng isang outreach program. Tulong na nagpapaalala na hindi sila nag-iisa. Sa bawat araw, may mga estudyante na pumapasok dala ang kanilang mga pangarap at ang pagnanais para sa isang maliwanag na kinabukasan. Ngunit
may mga pangangailangan na hindi agad napapansin. Mga simpleng tulong na maaaring magbago ng kanilang araw o kahit ng kanilang buhay. Kaya't sa awa at tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtutulungan ay nakapaghatid tayo ng lingap at biyaya sa lungsod ng Carmona sa lalawigan ng Cavite. Dito, naglingkod tayo sa mga kabataan sa pamamagitan ng free haircut at pamimigay ng free meal, isang munting paraan upang maghatid ng ginhawa at pag-asa. Bilang isang guro at marami naman po alam namin na hindi po kayang mag-avail ng haircut, although medyo may kamahalan na. Nagkaroon po kami ng kagalakan mula po sa puso dahil hindi namin na-expect na may mga ganitong gawain ang mula sa MCGI. Siyempre po, meron naman pong family na talaga po kaya namang i-avail ang haircut. Pero siyempre po, kagaya ng mula po sa paligawan, malaking bagay po ang cost na ilalaan pa namin sa pagpapagupit. So malaking bagay po ito, medyo ilalaan na po nila sa, alam nyo na, sa pagkain, gano'n. And ibang gastusin, ganun po. Na-impose dito sa Carmona National High School ay siguro yung kalinisan, no? Lalo na higit sa mga kabataan na hindi, siguro hindi sa pagpapagupit, no? Kalinisan sa buhok, no? Mas maganda to kung sa ganun ay ma-maintain yung cleanliness ng bawat isa, lalong higit sa mga boys, no? Na kung saan ay makakatulong din sa kanila, lalong higit din sa financial kung sakali mang hindi nakakapagpagupit dahil lang dun sa kakulangan sa financial. Sa magandang halimbawa, kung saan ay pinakita ng MCGI Cares, na kung saan ay malaking tulong para sa mga estudyante dito sa Carmona National School. Dito, walang mayaman o mahirap, walang mataas o mababa, kundi malasakit at pag-ibig mula sa kapwa na umiibig. Sobrang thankful po kami sa mga ganyang pong mga activity na at saka yung pong mga nagbibigay sa amin ng tulong sa school. Very grateful po kami. Mayroon pa rin pong nakakaisip at may mga grupo na bigay tulong po sa mga mag-aaral. Malaking tulong po yan kasi less gastos din po sa mga parent kasi yung paggupit po is sa labas, may bayarin din po, may bayarin din po sila sa mga klase, kagaya po ng yung mga ginagamit nila sa art materials, na paggawa ng mga bata sa mga performance task nila. Kaya very grateful po kami na nagkaroon po kayo ng ganitong programa. Maraming salamat po dahil napupunta po kayo dito sa lugar ng Carmona, dito po sa school ng CNHS. Ang dami niyo po natulungan na kabataan o katulad ko na nagupitan po sa libre at saka mga pagkain na binigay niyo sa amin. Salamat po. Thankful po kami na kahit na umulan po ngayong araw na to, napakarami po ninyong nabigyan ng tulong. Bukod sa libreng gupit, meron pa po kayong libreng snack. Parang sobrang laking tulong na po yun. Parang ang inaasahan lang po namin is yung libreng gupit, malaking tulong na po yun. Very grateful po kami na si Lord, binigay niya kayo sa amin para tulungan po yung mga mas mahihirap naming estudyante. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagsisilbing paalala na ang pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba ay mahalaga. Ang bawat maliit na tulong na maibibigay natin ay maaaring magdulot ng malaking biyaya at pag-asa sa kanilang buhay. At sa bawat kilos ng kabutihan, makatitiyak tayong kasama natin ang Diyos na laging umaalalay at gumagabay sa atin. Milyong salamat sa Diyos. Sa mga lugar na limitado ang akses sa serbisyong pangkalusugan, bawat tulong ay mahalaga. Sa bayan ng Wuduwaba sa Ghana, Africa, ay naghatid ng pag-asa sa komunidad ang donasyon ng mga gamot sa kanilang health center. Narito ang isang kwento ng malasakit at ng tulong na dumating sa tamang panahon. Larawan ng isang simpleng komunidad, ang Wuduwaba sa bansang Ghana sa Africa.
Araw-araw, ang bawat isa ay gumigising upang maghanap buhay, mag-alaga ng pamilya at magpatuloy. Hindi man madali ang araw-araw, may pag-asa sa bawat pagsisikap. May paniniwalang sa tulong ng sipag at pagkakaisa, may darating na ginhawa. Ngunit tulad ng lahat, dumarating din ang panahon na ang lakas ng tao ay sinusubok, lalo na kapag may sakit. Kapag nagkakaroon ng karamdaman, hindi agad doktor ang unang tinatakbuhan. May ilan na umaasa sa halamang gamot. Ang iba naman, pinipiling tiisin ang sakit o mag-self-medicate dahil kulang ang pera para sa konsultasyon at pambili ng gamot. Yes, they normally start with the herbal medicine before coming. Yeah, they normally start with the herbal medicine. When it's not getting better, then they have to move to the drugstore and get some drugs by themselves. Then if it's not working, then they move to you. That's how they behave. They try their own way of treating their sickness. When it's not going, then the final result is this place for them. May mga pagkakataon na lumalala muna ang karamdaman bago pa man makausap ang isang manggagamot. Hindi dahil ayaw nilang magpagamot, kundi dahil wala silang ibang pagpipilian. Yes, that's why most of the people who lose their life at the end of the day. Let's say someone who is having a heart failure. Heart failure, that person can be managed medically, but they don't even have that technical know-how. They don't even know whether it's a heart failure condition or something. Sa gitna ng ganitong kalagayan, dumating ang tulong. Mga gamot na ipinagkaloob, hindi para ibenta, kundi para ibigay ng libre sa mga tunay na nangangailangan. Ang mga donasyong gamot ay inilaan sa Wudwaba Health Center, isang lugar ng pag-asa para sa komunidad. Last time, the MCGI gave us some medicines. That's the essential drugs. So, in fact, I can say that it has gone a long way to affect the life of people in this community. And it has always helped people to, in terms of a need. Isa sa mga tumanggap ng libreng gamot ay isang ama na humaharap sa sakit na diabetes. Araw-araw niyang nilalabanan ang sakit habang patuloy na ginagampanan ang kanyang responsibilidad sa pamilya. Ang donasyon ng gamot ay hindi lamang lunas sa karamdaman. Isa itong paalala na may mga taong handang umunawa, magbahagi at tumulong kahit saan ka man naroroon. I would like to thank Brother Daniel, MCGI, that they have done a great job. They have done a great job, and then I don't know how to thank them, but I know that the Almighty God is watching us, and He will be the right person to do whatever that He wants to do to them. God richly bless them. Sa Wudwaba, ang pag-asa ay patuloy na nararamdaman sa pamamagitan ng malasakit, pagkakaisa at pagbibigay. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory.
bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Bakit hindi natin dapat kapaguran ang paggawa ng mabuti? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Alinmang mabuting bagay na gawin ng bawat isa. Ano man yung ginawa nating mabuti, gayon din ang muling tatanggapin natin sa Panginoon. Merong bayad yan sa Diyos, kapatid. Huwag kayong magsasawang gumawa ng kabutihan. May bayad ang Diyos dyan sa bawat gawang mabuti. Kaya nga laging sinasabi ni kapatid na Daniel, ang paggawa ng mabuti hindi magbubunga ng masama. Bakit? Lahat ng gagawin nating mabuti, babayaran sa atin ng Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, ganito ang ating mababasa sa 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Tandaan nyo, ang ating panuntunan sa buhay, ang ating pag-asa palagi ang Diyos. Ang Diyos ang may sabi hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang may sabi, hindi kita papagkukulangin. Siya rin ang may sabi, babayaran niya. Lahat ng ginagawa nating mabuti, kung lahat ng ginagawa nating mabuti, babayaran ng Diyos. Doon sa trabaho mo minsan meron kang nagtatrabaho ka, nag-o-overtime ka para bayaran ka ng manager Di ba mga kapatid, para bayaran ka ng may-ari. Nagtatrabaho ka, overtime pa Minsan kahit walang tulog alam nyo, yung manager mo, kung magbayad, kung alin lang yung pinag-usapan, yun lang ang babayaran sa'yo. Ang Diyos kung magbayad, mahigit Mahigit sa usapan ang bayad ng Diyos. Ganun po siya. Pag nakita niyan tapat ka, higit pa sa inaasahan mo, ibabayad niya sa'yo. Sabi niya, magbabayad siya. Ang Diyos, hindi po nalulugi ang kumpanya yung kumpanya mo, pag nalugi, wala nang pambayad sa'yo Pero ang Diyos, walang lugi. Tiyak na tiyak, babayaran niya. At alam nyo, hindi niya makakalimutan yan. 6, Gis ng Ebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ayon, ang Diyos ay hindi liko upang makalimutan niya ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita nyo sa Kanyang pangalan. Hindi po nakakalimutan Diyos, nakalista lahat yung ginagawa nating kabutihan. At yung kabutihan ginawa natin, tatanggapin natin uli sa Diyos yun. Kung nais ninyo mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos. Sa puso'y maingat.
Ito